Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay. Alam niyo po, saan man tayo po naroroon, ano po, mapa Louisiana o Texas, hindi po tayo sasawa na bibigyan ng rabay ng kanyang aral. At tayo po sana ay nakahanda na sa aral na ibibigay niya sa atin. Dahil ito po ay para sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya. At alam po na sa mga pang-araw-araw nating buhay, mayroon mga pagkakataon na tayo po ay nakakalimot. At may mga pagkakataon naman na sa sobrang kasayahan po natin, ay tayo din po ay nagkakaroon ng tinatawag na kumpiyansa sa pananampalataya. At ang aral po ng ating rabay, wag po sana nating dibdibin kung ito man po ay makaapak sa ating mga pangunawa. Ano po? Dahil kung maapakan po kayo, mas naapakan po niya akong una. Ano po? At maapakan niya uli sa susunod na mga minuto dahil ang aral po ng rabay ay para sa ating ikatututo. Ano po? Now, ang pamagat po ng aral ng rabay ay ang panganib ng kampanteng pananampalataya. Now, alam po ninyo, siguro lahat po tayo ay matagal na sa pananampalataya, maliban po sa mga ilan na mga baguhan pa lang. At alam po ninyo, dahil sa katagalan na rin po ng ating pananampalataya, or dahil sa mga pagkakataon na tayo ay maaaring sinasabi natin sa ating sarili na tayo po'y nag-ugat na sa pananampalataya, baka po tayo magkaroon ng kumpiyansa o yung kampante na tayo sa ating pananampalataya. Yung bang parang sa feeling po natin naabot na natin yung ating tinatawag na tatag ng pananampalataya. Mabuti po yun. Pero ito po ay ipinapaalala ng rabay na baka sa mga susunod na mga araw at mga panahon, magkaroon ka ng masyadong kampante. Too much confidence, sabi nga sa English. At complacency, na sa pananampalataya po natin, baka magkaroon po tayo ng pangunawa na tayo ay magsasabi sa ating mga sarili na sa tagal nating nananampalataya, sasabihin natin na siguro maintindihan na ako ng Ama. Dahil kilala na niya ang aking puso. Parang ganun po siguro, ano po? Pero tignan po natin, dahil baka po nasa panganib yung ating pananampalataya dahil sa pagiging kampante po natin. At ulitin ko po, ano po? Tayo po ay magkaroon sana ng pusong laman na pwedeng baguhin dahil po sa aral ng ating maririnig. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, sabi nga po ng ating mga nakarang mga aral, ang maikling lapis ay mas mabuti kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Now, talastasin po natin ang aral ng rabay at simulan po natin dito sa unang kwento o unang talastas, unang talata ng rabay dito sa unang Pedro. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Alam po ninyo, ang Biblia po ay umaabot sa 66 aklat sa salin ng King James Version. At kung idadagdag po natin ang 14 na apokripa, nasa 80 na aklat. Pero dito po sa ating ASNY, nagdagdag lang po ako ng 2 apokripa, kaya ito po ay 68 Bible. Ano po? O 68 na aklat. Dahil kung hindi pa po natin alam, ang Biblia ay ibig sabihin kalipunan ng mga aklat. Ano po? Kaya ito ay binubuo ng 68 na aklat itong ating ASNY. Ang sinasabi ko po may mga pagkakataon na nabasa na natin yung mga talata na sinasabi ng rabay. Pero may mga pagkakataon na hindi natin alam kung paano ito isasabuhay. Alam po ninyo, ang Biblia ay hindi nagbabago. Ang Bibliang ito ay Biblia na 4,000 years ago. Ang Biblia na bagong tipan more than 2,000 years ago.
o close to 2,000. Sasabihin ko sana na more than, pero hindi pala dahil yung iba ay nasulat ng 100 years after death. So almost 2,000. Pero ang aral po ay nagbabago. Depende po kung paano po ibibigay ng rabbi sa tema ng kwento. Kaya sabi po niya dito sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, ito yung sinasabi nating panganib ng pagiging kampante sa pananampalataya. Itong sabi niya sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil. Nanay Ligaya, naka-live video na po tayo. Yung live. Sino bang pwedeng mag-share ng live video natin? Wala yung aking darling na nag-share pala ng live video. Sino bang pwedeng mag-share ng ating live video? Nanay Ligaya, hindi ko alam ito kung paano. Neng? Dahil ang aking darling ang sabi ko nga sa mga dalaga kanina, mahirap pala yung walang asawa. Dahil nagtrabaho ako ng maghapon dito sa bahay nila, pagod na pagod ako. Hinahanap ko yung asawa ko na mag-aalaga sa akin, nasa Pilipinas pala. Pakishare anak na Kim, dahil hindi ko alam ito anak. Si tita mo ang gumagawa nito, pakishare na lang sa mga kapatiran para magkaroon sila ng video na isi-share din sa iba. Salamat anak na Kim. Hallelujah. Alright, hallelujah po. Salamat po. Now, tayo na po magsisimula na po. Dito po sa unang Pedro, chapter 5, verse 8. Now, talasasin po natin kung paano po ito ibibigay ng rabay na aral. Bagamat nabasa na po natin siguro yung mga karamihan sa mga talata na ibibigay niya. Pero kung ito po ay magsasama-sama, magkakaroon po ng tinatawag na kaliwanagan. Ano po? Now, dito po sa unang Pedro chapter 5, verse 8, ito ang sabi niya. Now, itong sulat ni Pedro ay para sa mga nananampalataya. Tandaan po natin, karamihan po sa mga sulat sa bagong tipan, para po sa mga nananampalataya, lalo na sa mga hintil na nabautismuhan sa tunay na pananampalataya. Yung panalangin nga natin kanina kay kapatid na Teresa, sana maging daan ito para manampalataya din yung kanyang mga kapatid. Ano po? Dito po sa unang Pedro chapter 5 verse 8, sabi niya, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Bakit? Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng iyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Now, ano pong sabi niya? Tayo daw ay maging mapagpigil. Meaning, rindahan daw natin ang ating mga sarili. Anong ibig niyang sabihin? Dahil po sa ating pang-araw-araw na buhay, dalawa lamang po yung nangyayari sa atin. It's either tayo po ay sobrang lungkot dahil sa mga bagabag na dumarating sa atin, at tayo naman po kumisan ay sobrang tuwa dahil sa mga pangyayari na parang sa tingin natin bumuhos ang pagpapala mula sa langit na halos hindi mo alam kung saan dadalhin. Pero sabi ni Pedro, magpigil. Dahil baka sa sobrang lungkot mo, makalimutan mo na may lumikha. At sa sobrang tuwa mo naman, makalimutan mo din na may lumikha. Meaning, huwag kang maging kumpiyansa. Ano po? Tandaan po natin. Huwag kang, kaya sabi niya, kayo'y maging mapagpigil. O kaya sa sobrang galit din po natin, sa sobrang down po natin sa buhay, sa mga bagabag na dumarating, nawawalan po tayo ng pasensya. Huwag naman po sana, ano po? Kaya pigilan natin, rendahan natin ang ating sarili. Tayo ay magkaroon ng tinatawag na peace of mind. At yung ating wisyo, andoon pa rin palagi. Hindi nawawala yung wisyo natin. Ano po? Yung ating wisdom andoon palagi. Na mula sa Ama, syempre. Kayo'y maging mapagpuyat, meaning magbantay. Alam po ninyo, maliban po siguro sa inyo,
si kapatid na Brando ang masasabi ko na may experience sa paggugwardya. Ako din, kapatid na Brando ay nagwardya din ng ilang mga buwan nung ako'y nasa Pilipinas. Saka si kapatid na Jerry ay mga kasama natin na naging gwardya. Pag sinabing mapagpuyat, meaning katulad po ito ng gwardya na bantay sarado. Ibig sabihin, ganun din po tayo sa ating pananampalataya. Kung mapapansin po ninyo, hindi iniaaral ni Pedro ang pagiging kampante sa pananampalataya. Parang sinasabi niya, be on guard. Lagi tayong red alert sa pananampalataya. Bakit? Dahil ang ating kalaban daw ay parang dyablo. Dahil ang kalaban nating dyablo, sabi ko sana, ay parang leon. Now, sa mga nakakaunawa po kung paano po ang buhay ng isang leon, pag siya po ay naghahanap ng masisila, ang leon po, sa aking pangunawa, sa aking panonood sa National Geography, ang leon po ay naghahanap ng masisila at ang kaya niyang silain o ang kanyang sinisila yung mga yung mga nakikita niya na nag-iisa. Yung malayo sa mga kasamahan niya. At siya po yung mahina. Tandaan po natin, ang nasisila po ng leon ay yung mahina at yung nag-iisa. Meaning, ina-isolate natin yung ating sarili. Ano po? Yung bang tayo ay masyadong kumpiyansa. Yung iba sa atin hindi na pumupunta sa ating mga kapilya. Bakit? Dahil baka iniisip mo, kapatid, hindi mo na kailangan pumunta. Kampante ka na. Parang sinasabi mo sa iyong sarili na, nabasa ko na lahat ang Biblia. Yung sinasabihin ng pastor, alam ko na yun kung anong ibig sabihin noon. Yun sinasabi nating too much confident. Ano po? Kampante na sa pananampalataya. Huwag naman sana. Ano po? Bakit? Dahil ang dyablo ay umuungal at naghahanap ng masisila. So dito po natin mapapatunayan na ito yung dahilan kung bakit kailangan nating matuto sa bawat aral na ibibigay ng rabay. Hindi po tayo maging dapat kumpiyansa. Ano po? Dahil kung tayo po ay magiging kumpiyansa sa ating pananampalataya, abay baka kasama tayo sa masisila ng dyablo na parang yung umuungal at tayo yung kanyang masila. Huwag naman sana. Ano po? Now, talasasin natin ng kwento. Now, maalala niyo si Haring David? Yes, kilala natin si Haring David. Ano po? Now, alam natin na si David ay itinuring na na may pusong makailuhim. Tama po. Kung meron pong nasulat sa Biblia na may pusong makailuhim, si David po yun. Pero dumating ang punto na si David ay naging kampante rin sa pananampalataya. Sa sinasabi natin na tayo ay hindi na magkakaroon pa ng tinatawag na lapses o yung sinasabi ni kapatid na Carlito karamihan na mga daples. Huwag po tayo maging kumpiyansa. Ano po? Dahil baka dumating ang panahon, magaya natin si David. Na dahil sa pagiging kampante ni David, alam natin ang kwento, nagkasala si David. Yun po ang dahilan ng pagiging kampante. Ano po? Yung kumpiyansa. Kaya mga kapatid ko, talasasin natin ang aral ng rabay na tayo ay pinag-iingat at pinagpupuyat ni Apostol Pedro. Dahil baka dumating ang kalaban na tayo ay hindi handa. Kaya sabi niya dito sa aklat ni Joel, talasasin natin. Aklat ni Joel chapter 1 verse 5. Eto. Joel chapter 1 verse 5. Ito ang sabi ni Propeta Joel. Sabi niya dito, magsibangon kayo, kayong mga manglalasing, at magsiiyak kayo at manambitan kayo, kayong lahat na manginginom ng alak, dahil sa matamis na alak, sapagkat nahiwalay sa inyong bibig. Now, anong sinasabi ni Propeta Joel? Gumising daw tayo na sa ating buhay at tayo ay nahinawa sa ating buhay na tinatamasa. Tayo po ay maging lasing, meaning hindi natin alam kung tama pa ba ang ating ginagawa.
Naulitin ko, nanggigising si Propeta Joel sa mga tao noong panahon ng Israelita na dahil sila ay nanginginawa sa kanilang buhay. Naging kumpiyansa sila na sila ay binabantayan pa ni Amang Yahweh. Baka magkaroon din tayo ng kumpiyansa na ganito, na sa ating pangunawa lagi natin kasama si Amang Yahweh. Tama po yun. Magandang pangunawa po yun. Pero wag yung maging kumpiyansa na tayo'y makalimot na sa ating pang-araw-araw na buhay, magkatuwaan po tayo at makalimutan natin na baka tayo po'y nakakasalangsang. Now, maalala po niyo si Job? Si Job po, yung naghirap po at nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay. Maalala yung kwento ni Job na pag dumarating po yung punto na ang kanyang mga anak ay nagdiriwang. Ano man po yung kanilang pagdiriwang? Maaring kaarawan o yung nagsasama-sama silang magkakapatid, nagdiriwang po sila. At ito po ay ikinatutuwa ni Job dahil natutuwa siya na makita ang kanyang mga anak na nangangatuwa. Pero ano pong ginagawa ni Job? Pagkatapos mong magdiwang ng kanyang mga anak, siya po ay nag-aalay ng pagpapatawad sa mga kasalanan. Bakit? Dahil iniisip ni Job sa kanyang sarili, baka sa sobrang katuwaan, ayan, sa sobrang katuwaan, sa sobrang ginhawa sa buhay, ayan, sa sobrang kampante, tayo po'y magkasala. Yun ang kwento ni Job. Na baka sa sobrang kasayahan ng kanyang mga anak, sila daw ay baka magkasala. Ano po? At ganito ang kwento ng salita ni Joel. Dahil nung panahon ni Joel, ang bayang Israel ay nagkaroon ng kumpiyansa dahil sa pagpapalang tinatamasa nila kay Amang Yahweh, ano po? Nang hinawa sila sa buhay. Guminhawa sila ng masyado. Kaya nakalimutan nila na mayroon pala silang dapat huwag kalimutang paglingkuran at sambahin. Now, maalala niyo ang kwento ni David? Sabi niya, doon sa aklat ng Kawikaan, hindi pala si David ito, kundi Kawikaan ni Agur. Ano pong sabi ni Kawikaan ni Agur? Sa mga buhay po natin, sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, huwag mo akong masyadong paghirapin. Dahil baka ako'y magkasala at magnakaw, magkasala ako sa iyo. Huwag mo naman sana akong masyadong payamanin, sabi niya, baka ako'y magkatuwa, ako'y makalimot sa iyo, at ako rin ay magkasala. So yun po yung ating tinitignan, yung extremes, ano po? At sana ay huwag po tayo magkaroon ng ganong kumpiyansa. Ano po? Ito yung kwento ni Joel. Kaya niya pinapagising yung mga kapatiran na kanyang kababayan noong panahon niya na huwag silang maging kumpiyansa sa buhay. Ano po? Dahil baka dumating ang araw, mawala yung kanilang ginhawa. Huwag naman po sana mangyari sa atin. Father, ya forbid. Ano po? Sunod. Malakias, chapter 2, verse 2. Malakias, chapter 2, verse 2. Puntahan naman natin si Malakias nung panahon niya. Nung panahon ni Joel, binibigyan niya ng paalalang mga bayang Israel, gumising kayo, meaning kayo ay maging mapagpuyat, katulad ng sinabi ni Pedro. Huwag kayong maging kumpiyansa sa buhay. Huwag kayong magpakalasing, meaning nakalimutan na nila ang mag-aral sa salita ng Ama. Ano po? Now, ano naman kayang kwento dito ni Propeta Malakias? Malakias chapter 2, verse 2. Ito naman ang kwento ni Malakias. Kung hindi niyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Now, ano naman ang kwento ni Malakias? Sa mga nakakalimot. Sa mga kumpiyansa sa pananampalataya na nagsasabing hindi na nila kailangan ng aral, hindi na kailangan makinig pa ng Bible study.
Hindi na kailangan makinig pa sa women's ministry. Bakit? Kontento na sila sa buhay. Maski sa pananampalataya, kontento na sila. Wala na silang kailangan. Now, anong ibig pong sabihin nito? Parang sinasabi nila sa kanilang sarili na, okay na ako kay Amang Yahweh. Malakas na ang aking pananampalataya. Now, kung ito po yung pangunawa po natin, maganda. Sana. Kung totoo nga sanang malakas na ang iyong pananampalataya. Pero kung maalala po natin, maging ang ating rabay na nag-iisa at bugtong na anak ng Ama, kung mababasa po natin at babalikan yung kwento ng kanyang buhay sa aklat ni Mateo, aklat ni Marcos, aklat ni Lucas at aklat ni John, ang lagi pong nasusulat, ang ating rabay po ay palaging nananalangin at nakikipag-usap sa kanyang Ama. Now, ano po ang magiging katuturan nito sa atin? Tayo din dapat ay huwag makalimot na makinig sa aral, manalangin, na tayo ay huwag pababayaan sana ng Ama. Dahil kung sa ating pagiging kumpiyansa ay lumimot tayo sa ating mga obligasyon. Ano yung mga obligasyon natin? Napakainin ng ating katawang espiritual ng salita ng Ama. Kaya nga nasulat sa sa Gawa ba? Gawa 4:4? No. Mateo 4:4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Amang Yahweh. Ibig sabihin sa pang-araw-araw po nating buhay, kung tayo po'y kumakain ng tinapay, hindi po natin dapat kalimutan din na kumain ng salita ng Ama. Yun pong sinasabi dito. Ano po? Kaya sinasabi dito, kung ikaw ay makakalimot at hindi nyo didinggin ang aral na ipinabalita ko sa inyo, sabi ng Ama, at bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan, ayan, baka tayo po'y nakakalimot na magpasalamat sa lahat ng mga pagpapalang natatanggap natin sa buhay. Narinig po natin yung patutuo ni kapatid na Teresa kanina na pinapasalamatan niyang Ama dahil kahit papaano yung kanyang panalangin na magkakaisa silang magkakapatid ay natupad. Yung patutuo ng bawat isa sa atin na nagpatutuo, ibinibigay ang kapurihan sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ito po yung dapat na mangyari. Nang lahat ng pagpapala po natin ay hindi gawa ng ating mga kamay. Ano po? Kaya wag po tayong makalimot. Dahil ulitin ko, baka sa pagiging kumpiyansa po natin, makalimutan natin na magpasalamat doon sa nagbigay ng pagpapala sa atin. Ano po? Wag naman sana. Now, dito pa sa verse 3, narito, aking sisirain ang inyong binhi at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha sa makatwidbagay ng dumi ng inyong mga kapistahan at kayo ilalabas na kasama niyaon. Anong sabi niya? Ako, sabi ni Amang Yahweh, ay magbibigay ng kasiraan sa inyong mga binhi. Meaning, hindi lang pala tayo ang mabibigyan ng tinatawag na sumpa. Kasama pala dito yung ating mga anak pag kinalimutan natin ang ating Ama na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Bakit? Dahil tayo po ay kumpiyansa na sa pananampalataya. Ano po? Baka po tayo makalimot na masabi natin na it is, anong tawag dito? It's just a cycle. Yung paulit-ulit lang yung nangyayari. Gigising ka sa umaga, may pagpapala mo na sa Ama, kaya sasabihin mo sa sarili mo, ay, nagpasalamat na ako kahapon o kayo ng isang araw. Hindi ko na kailangan pang ulitin pa araw-araw. No. Dapat po nating sabihin sa ating mga bibig yung pasasalamat natin araw-araw. Dahil pag ginising po tayo ng Ama sa panibagong araw, that's panibagong buhay. At ito'y pagpapala mula sa kay Amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya tayo po ay wag manghinawa na magpasalamat at tumawag sa ating Amang Yahweh at mag-aral ng kanyang mga salita. Ano po? Para may pagpapala tayo, may pagpapala din ang ating mga anak. Sunod, aklat ng Pahayag. Ayan. Pahayag, chapter 3. Eto. Alam na natin ito. Pero, inuulit-ulit ng ating rabay.
Bakit? Ito'y napakahalaga sa ating pananampalataya. Pahayag chapter 3 verse 15 through 17. Sabi niya, Pahayag 3:15, Pahayag chapter 3 verse 15. Ito yung kwento ng pahayag. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Ano yung ating mga gawa? Sabi niya, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Anong sabi niya? Nalalaman ko yung gawa. Now, kumpiyansa ito. Bakit? Sometimes tayo po ay, now, ito yung mahirap pag tayo po naging kumpiyansa sa paggawa ng mabuti and sometimes sa pagkalimot at tayo po nadadaplis sa paggawa ng masama. Nagiging kalakaran ng buhay natin. At dahil nagiging kalakaran ng buhay natin, nagiging habit na natin. At bakit? Ito pala ay panganib sa ating buhay. Meaning panganib sa ating pananampalataya. Sometimes tayo daw ay mainit, sometimes tayo daw ay malamig. Ito yung pagiging kumpiyansa natin na iniisip natin sa ating sarili, ulitin ko ulit. Baka iniisip natin sa ating sarili na yung mga nagagawa nating daplis, hindi naman kasing grabe nung mga nakikita natin sa paligid natin. Baka ikinukumpara natin ang ating sarili sa iba at sasabihin natin tayo naman ay kahit papaano mas matatag yung pananampalataya kaysa dun sa iba. O baka kinukumpara natin ang ating antas ng lipunan at sinasabi natin na mas pinagpapala tayo kontra sa iba. Abay kapatid ko, maling pangunawa. Dahil kung tayo po ay minsan mainit sa pananampalataya at minsan naman ay malamig sa pananampalataya, ang sabi o ang panganib ng ganitong pananampalataya, verse 16, kaya dahil ikaw ay malahininga, hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Ouch! Father, forbid. Wag naman po sana. Ito po yung nakakatakot. Alam po ba yung ano nakakatakot doon? Yung tayo po ay may pananampalataya at tayo ay nakakaramdam ng pagpapala. Pero dumarating ang punto na kung minsan tayo po ay nakakalimot. Sa sobrang kumpiyansa po natin, tayo po'y nadadaplis. At paulit-ulit na lamang yung ganitong kwento. Okay lang sana kung minsan lang. Pero kung ito ay nagiging kalakaran ng ating buhay at tinanggap na natin na ganito yung ating pananampalataya, yun po yung panganib. Dahil tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na yung bang habitual. Dahil sinasabi natin sa ating sarili, ano po? Ito na yung ating buhay. Kilala ka na ng Ama. Na kung minsan ikaw ay down, kung minsan ikaw naman ay hot. Kapatid ko, ang panganib ng pagiging kampante sa pananampalataya, sabi ng pahayag, isusuka kita mula sa aking bibig. Huwag naman po sana. Huwag naman po sana, ano po? Alam po ba yung sinasabi po natin na maging reason po natin sa ating pananampalataya? It is between me and Father Yah. At aminin po man natin o hindi dahil ginamit ko na rin yan. Pero inaamin ko sa sarili ko na ang paggamit ko ng ganong mga salita noong panahon na ginagamit ko, ako po ay guilty sa aking ginawang daplis. Guilty po ako. Pero sinasabi ko lang para magkaroon po ko ng tinatawag na yung bang hindi masyado kong sisihin ng aking konsensya. Sinasabi ko lang na bahala na si Amang Yahweh. Is between me and Father Yah, maunawaan niya ako. Totoo po yun. Mapag-unawa po si Amang Yahweh. Pero kung ito po'y magiging kumpiyansa natin, na ganito palagi ang ating sasabihin sa ating sarili, magiging kalakaran po natin sa buhay. Yun ang nakakatakot. Ano po? Yun po yung nakakatakot. Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana. Now, sunod. Malakias, balikan natin si Malakias, may masasabi pa si Malakias. Malakias chapter 1.
Malakias chapter 1 verse 6. At medyo mahaba itong ibinigay ng rabbi kay Malakias. Malakias chapter 1 verse 6 to 14. Ito ang sabi niya. Malakias chapter 1 verse 6. Sabi niya, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang amo. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako nga'y Elohim, saan nandoon ang takot sa akin? Ito po, nakita po natin. Kilala po natin si Amang Yahweh na ating ama at Elohim. Tama po ba? Yes. Now, ang tanong, kung kilala natin ang ating ama na gumawa ng langit at lupa at pinakaama po natin lahat, sabi niya, nasaan yung aking karangalan? Meaning, iginagalang ba natin ang ating ama? Kung iginagalang natin yung ating ama dito sa lupa, na ama natin sa laman, hindi ba dapat ando doon yung mas reverence doon sa lumalang ng langit at lupa na pinakaama natin? Now, tanungin po natin sa ating sarili. Pag sinabing iginagalang, meaning sinusunod natin ang kanyang kautusan, saan man tayo maparoon? Hindi tayo maglalots of judgment. Alam po ninyo, ang palaging ginagamit kapag tayo po nagkakasala, it is lapse of judgment. Tama po yun, lapse of judgment. Now, kung ito po nangyari na once, siguro po, masasabi natin na talagang lapse of judgment. Pero pag ginawa po natin na halos ginawa nating parang pang-araw-araw na nating buhay, that's not lapse of judgment po. Pagiging kumpiyansa na po yun sa atin na iniisip natin na tayo patatawarin ng Ama. Tama po yun. Pero baka nakalimutan po natin ang sinasabi sa Ezekiel na ang taong gumawa ng matuwid sa buong buhay niya at gumawa ng masama at mamatay siya doon sa paggawa niya ng masama, sa araw po ng paghuhukom, hindi ibibilang ang kanyang mga nagawang kabutihan. Tandaan po natin, nasusulat po, kakalimutan daw ang kanyang mga nagawang kabutihan. Bakit? Namatay siya sa kanyang kasalanan. Now, what if sa ating kampanting lapse of judgment and ginawa natin willingly dahil iniisip natin na kung ikaw ay pinatawad ni Amang Yahweh noong nakaraang araw at hindi kanya pinatay, iniisip mo na patatawarin kanya ulit. Yun yung kumpiyansa. Now, tandaan po natin, si Amang Yahweh po ay maawain. Pero wag nating gawing, ulitin ko, wag nating gawing blank check ang kaawaan ni Amang Yahweh para magpatuloy tayo sa paggawa ng kasamaan. Maalala po natin yung sinasabi doon sa aklat ni Solomon, Kawikaan, chapter 7, verse 11 yata. Hindi ibinibigay agad ang hatol sa taong gumagawa ng masama. At dahil hindi ibinibigay, ang tao ay kumpiyansa sa paggawa ng masama. Yun ang kwento. Dahil sa iniisip natin na tayo hindi agad hinatulan ng Ama, narinig natin yung kwento kanina ni kapatid na Brando. Alam po natin na hindi po natin hawak ang buhay at hindi ipinangako ang umaga kahit kanino. Ganun po kasimple ang buhay. Ganun po kadali. Narinig natin yung patuto ni kapatid na Brando. Nag-usap pa sila nung kanyang kasamahan sa trabaho. Nagpaalaman pa sila. Pero yun na pala yung huling araw niya. Now, what if, Father, ya forbid, sa ating pagiging kumpiyansa sa paggawa ng mali, what if doon tayo mamatay? Sayang yung ating pananampalataya po. Nauulitin ko, ang aral na ito ay ibinibigay una sa mga may pananampalataya. Pangalawa, sa mga gustong magkaroon ng pananampalataya. Kaya tandaan po natin. And pangatlo, sa mga nalilihis ng landas kung gusto nilang magbalik loob sa Ama. Kaya sabi niya dito, kung ako ang Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako naman ay Elohim, nasaan ang inyong pagkatakot?
Now, kung yung mga dyablo ay takot kay Amang Yahweh, nanginginig pa, sometimes sinatanong natin sa ating sarili, nasaan yung ating takot kay Amang Yahweh? Dahil kung tayo po ay natatakot kay Amang Yahweh, tayo po ay manginginig at ilang beses na mag-iisip bago po tayo gumawa ng daplis. Now, kung daplis po natin ay hindi inaasahan at ito'y nagawa, sa sobrang galit po natin, maaari siguro may pangunawang Ama na tayo po'y kanyang patatawarin. Pero bago tayo umabot sa salitang galit hanggang sukdulan, narinig na natin ng kwento na tayo'y pwedeng magalit pero hindi tayo pwedeng magkasala. Na wala kang excuse, sasabihin mo sa sobrang galit mo nagawa mo. Kapatid ko, ang tunay na anak ng Ama, hindi pwedeng magalit ng sukdulan. Tandaan mo yan. Ano po? Pwede tayong magalit pero hindi tayo dapat magkasala. Dahil kung ang galit po ninyo ay hanggang sukdulan nakagawa kayo ng kasalanan, kasalanan pa rin. Ano po? Kung patatawarin ito ng Ama, sana mapatawad. Pero hindi sinasabi sa Biblia na tayo ay pwedeng magkasala dahil lang sa galit. Ipinagbabawal nga sa salita ng Ama na tayo ay huwag magkasala pag tayo po ay galit. Kaya nasaan yung takot, sabi ng ating Ama? Meaning, we blatantly disregard at alam natin sa puso natin na tayo ay sumasalangsang. Bakit? Dahil sa pagiging kumpiyansa natin na sinasabi natin, maawain si Amang Yahweh. Tama po, maawain po siya. Pero sa pagiging kumpiyansa natin na patatawarin tayo uli ni Amang Yahweh, mga kapatid ko, maalala mo ang kwento ng ating rabbi, I should have killed you. Now, maalam yung kanyang aral, pwede kitang patayin. Pero hindi ko ginawa. Pero sa susunod, sabi niya, baka maging iba. Dahil sa paggawa po natin ng ating daplis, pinatawad ka ng Ama minsan, pero hindi niya pinapangako na sa susunod, patatawarin ka niya ulit. Ano po? Eh sabi niya, nasaan ang aking dangal? Sabi niya mangyawin ng mga hukbo. O mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, sino daw? Yung mga pinili ng Ama na mamuno at mangaral sa bayang Israel. Now, alam natin ang kwento na karamihan sa mga pinili ng Ama na mangaral sana at mamuno sa bayang Israel, na instead na gumawa sana ng kabutihan, sila pa yung nanguna para ibulid sa paggawa ng kasamaan ang bayang Israel. Huwag naman po sana mangyari sa ating panahon na ang mga pipiliin ng Ama na mga mamumuno sa ating mga asimblya, huwag naman sanang gumawa sila ng kabuktutan at piliin ang kanilang makasariling mga sinasabing imahinasyon at talikuran ng pagsamba sa Ama. Huwag naman sana. Alam po ninyo, marami sa mga nagsasabing may pananampalataya, mga simbahan, mga pananampalataya na may mga pinuno. Kung mapapansin po ninyo, karamihan po sa kanila, nagpapakayaman at ito'y hindi tamang pananampalataya. Ingatan po sana natin at sana sa ating mga mamumunong mga pastor at mga dikon, hilingin natin sa Ama na may pusong katulad ng rabbi ang ibigay niya sa atin. Now, kung mapapansin niyo, hindi ko sinabing puso na katulad po ng ating mga nasirang mga pastor o yung mga pastor na kasalukuyan. Hindi po silang aking ibinibigay na halimbawa dahil mga tao lamang po pa rin tayo na pwedeng magdaplis. Pero ang rabbi, hindi dumaplis kahit kailan. Kaya siya yung ating halimbawa. Kaya sabi niya, nasaan ang aking dangal at nasaan ang takot niyo sa akin? Kayo'y naghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Pag tayo daw po'y naghahandog. Meaning, alam niyo ang ehemplo ng ating paghahandog, ginawa ko ito minsan. Nung ako po'y naghahanap buhay pa at ginagamit kong araw ng Sabado, alam po niyo aking sinasabi sa aking sarili? Amang Yahweh, sabi ko, hindi lang 10% ang ibibigay ko sa iyo, sa handog ko sa iyo, pag ako'y nagtrabaho ng araw ng Sabado. Dadagdagan ko hindi lang 10%. Now, sa tingin ninyo, yung aking handog at ikapo
Matutuwa ba si Amang Yahweh? Dahil ginamit ko ang kanyang araw ng pamamahinga para ako'y kumita ng pera at sinabi ko na ibibigay ko sa kanya more than 10%. Ang akala ko pwede. Ang pangunawa ko pwede. Bakit? Dahil gusto kong maghanap buhay. Pero baluktot ang aking pangunawa nung panahon na yun. Dahil ngayon, mababasa ko na sinasabi ni Amang Yahweh, hindi ako natutuwa sa inyong mga handog dahil nilalapastanganan nyo ang aking mga salita. Kaya kung ganito rin po ang inyong pangunawa sa pagiging kumpiyansa natin sa ating mga pangunawa, na sa pangunawa natin sinusunod natin ang kautusan ng Ama, maaaring sinusunod natin, pero sa balaktot na pamamaraan, ginawa lang nating tama dahil sa ating pagiging kumpiyansa sa ating sariling pangunawa. Huwag naman sana, kapatid ko, ano po? At paano mo ito mauunawaan kung ikaw ay nakikinig sa aral ng ating rabay? Pero kung hindi ka makikinig dahil kumpiyansa ka na sa iyong pangunawa, abay kapatid ko, baka magkaroon ka ng mas maraming daplis. Huwag naman sana. Ano po? Sunod. Sabi niya, at pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo naghahandog ng pila at may sakit, hindi kasamaan, iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdan ka ba niya, o tatanggapin ba niya ang iyong pagkatao, sabi ni Amang Yahweh ng mga hukbo. Now, inuulit niya, yung ginawa noon ng bayang Israel, sila ay naghahandog. Pero yung sinabi niyang ihahandog ay walang kapintasan. Anong ginawa nila? Handog, bulag. Handog, may pilay. Naghandog nga sila. Pero hindi naman kalugod-lugod ang kanilang handog. Meaning, sapilitan yung kanilang paghahandog. At, anong sabi nila? Hindi yung best ng kanilang handog. Now, ganun din kaya sa atin? Saka lang natin maalala si Amang Yahweh sa mga panahon na, kumbaga, hindi naman dapat kailangan na sinasabi natin, saka na ako pupunta. Di bale, pagpunta ko, magbibigay ako ng aking ikapo o kaya ng aking handog. Pero ngayon, tinatamad akong pumunta. Ganun po bang ating mga magiging pangunawa din, mga kapatid ko? Na mas binibigyan natin na yung ating best na mga panahon hindi ibinibigay kay Amang Yahweh. Ano po? Ano yung mga kanya mga best na mga sinasabing mga handog? Kapag piyesta po, pag sumikapan po ninyo na pumunta. Bakit? Bihira po ang piyesta ng Ama 3 beses sa loob lang ng 1 taon kung siya po'y magpista. Pag sumikapan ninyo na pumunta. Dahil dito nyo masasabi sa inyong mga sarili na inyo talagang pinaghahandaan ang pista ni Amang Yahweh. Mayroon pong dahilan kung bakit ito po ay pista. Hiwalay po siya sa lahat ng kanyang mga sabat. At tayo sana ay magkaroon ng sinasabing buong pusong handog. Hindi po yung katulad ng bulag o pilay nung panahon ng mga Israelita. Ang ibig kong sabihin, hindi yung pahapyaw lang nating ibibigay ang ating mga handog. Hindi buo yung ating handog at hindi taos sa puso yung ating handog. Huwag na tayong magbigay dahil hindi rin lang ito kalulugdan ng Ama. Ano po? Pero dahil sa ating kumpiyansa na ito rin ay handog pa rin kahit papaano, abay kapatid ko, tandaan mo palagi, hindi tumatanggap si Amang Yahweh ng kahit papaano lamang. It should be the best of ourselves. Ano po? Ano po? Kaya tayo po sana ay magkaroon ng pangunawa na huwag tayong maging kumpiyansa sa ating paghahandog at sa ating pag-alala sa ating Amang Yahweh. Ano po? Sunod. Aklat ng taga-Roma. Ayan, sulat ni Saulo sa mga taga-Roma. Dumako naman tayo dito sa bagong tipan. Roma chapter 13 verse 11. Ayan. 13:11. 13:11, sabi niya, at ito
Yamang nakikilala ang panahon nang ngayon kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, na kung naghihintaw daw tayo ng panahon para gumising tayo sa ating pagkakampante at pagkakumpiyansa, sabi ni Apostol Saulo sa mga taga-Roma, at ito rin ay para sa atin. This is now the time para gisingin natin ang ating sarili sa pagiging kampante sa pananampalataya. Tomorrow might be too late. Kung naririnig yung aral na ito at kayo'y kumpiyansa sa inyong mga pananampalataya, araw ng pagsamba, nasaan kayo? Anong inyong ginagawa? Now, kayo lamang po makakasagot kung kayo po'y kampante sa inyong pananampalataya. Kayo pa ay taos-pusong nakikinig at inuunawa ang salita ng Ama. Or, kayo ay nakikinig pero hindi nyo nauunawaan. Bakit? Ang puso ninyo ay wala sa pakikinig. Nasa ibang mundo. Abay kapatid ko, masabi lang na ikaw ay nakikinig pero wala ka namang nauunawaan, nakinig ka pa. Bakit? Dahil sinasabi mong alam mo na yung mga maririnig mo sa kwento ng ating rabay. Abay kapatid ko, sabi ng ating Apostol Saulo, kung gusto mong magising sa pagkakatulog dahil sa pagiging kampante mo sa pananampalataya o sa pagiging kampante mo sa tinatawag na bago pa lang sa pananampalataya o sa pagiging kampante mo na matagal ka na sa pananampalataya, abay, sabi ng Apostol Saulo, ngayon na yung araw ng pagkagising sa inyong pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo ay magsisampalataya ng una. Tama po yun. Kung 15 years ago, kayo po'y nananampalataya na at kayo'y nakakarinig ng aral once in a blue moon, pero nananampalataya pa rin kayo, hindi ba dapat mas marubdob ang pananampalataya ngayon dahil halos araw-araw may aral? Yun ang sinasabi ni Pedro. Saulo. Tayo po ay dapat magkatuwa. Alam po ninyo, gusto ko ring mangyari yung ginagawa po natin na halos araw-araw may aral dito sa Louisiana. Pero hindi po magawa. Bakit? Masyadong busy ang mga kapatiran. Pero mas natutuwa ako sa inyo mga kapatid dahil kahit papaano isinisingit ninyo ang pag-aaral ng salita ng Ama. At ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa Rabay. Hindi tayo dapat maging busy sa buhay natin ngayon at tayo maging kumpiyansa at kontento na tayo saan? Sa once in a Sabbath study. Kung magagawa nating araw-araw, bakit hindi? Ano po? Kung magagawa natin araw-araw, bakit hindi? Bakit? Mas malapit na ngayon ang kaligtasan natin kaysa noong tayo nananampalataya year ago. Ano po? Ibibigay kong halimbawa ang ating anak na si Kim. Kailan lang po siya nabautismuhan, pero sa kanyang ipinapakitang kagustuhang matuto at makisali sa mga gawain ng ating Ama, ako po'y natutuwa sa kanya. And I pray marami pang mga anak natin na maging katulad ni Kim na darating na mananampalataya. Bakit? Sila yung pag-asa ng ating mga pananampalataya. Sila ang susunod na mananampalataya para sa atin. Kaya ako ay lalong matutuwa. Ano po? Kung marami sa mga imi-meeting natin dahil isinadjust ni kapatid na Apong na isama yung mga kabataan na pwedeng mamuno balang araw. At ako ay matutuwa, mga anak, kung kayo'y makakasama sa darating na ating pagpupulong pag-uwi ko sa Pinas ng 3 linggo mula ngayon. Ano po? Anong sabi niya Apostol Saulo? Mas malapit ngayon ang ating kaligtasan. Totoo po yun. At ako'y natutuwa. Dahil kahit papaano, sabi ko nga, marami ang nakikita kong gustong talagang matuto sa salita ng Ama. At ito'y kapurihan sa ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Itong lagi kong naalala kay Nanay Ligaya. Yung kanyang pagsasalita na lahat ay kapurihan para kay Amang Yahweh. Kay Nanay Imbit, kapurihan kay Amang Yahweh. Ito yung mga mothers natin sa pananampalataya. Nakakikitaan natin ng mabubuting halimbawa. And I pray, na makita ko rin sila
pag-uwi ko dahil marami sa inyong hindi ko pa kilala sa mukhaan. At ako'y humihiling sa rabay na makita ko sana kayong lahat pag-uwi ko. Ano po? Kaya sabi niya dito sa verse 12, ibaba ko sa verse 12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Anong sabi niya? Malalim ang gabi. Meaning, ang buhay natin dito sa lupa ay mas maraming kabagabagan sa buhay. Totoo po yun. Kaya nga, nasulat sa sulat ni Aklat ni Job, chapter 14, verse 1, sabi niya, ang buhay ng tao, ang buhay ng isang tao na pinanganak ng isang babae ay, anong sabi niya? Maraming mga kabagabagan sa buhay. Maraming kabagabagan. At sabi niya, wag na nating dagdagan. Maiksi, sabi niya, at maraming kabagabagan. At sabi niya, wag na natin sanang dagdagan pa. Tama po yun. Kaya sabi ni Pedro, malalim ang gabi. Mas marami po ang mga pagsubok na darating sa isang nananampalataya. Pero ito ay hindi magiging pagsubok sa atin dahil tayo ay mga tinatawag na mga anak ng Ama. Parang magiging bahagi lang ng buhay natin. Parang kasama na yan sa buhay. At ito'y magpapatibay ng ating bawat isang pananampalataya. Ano po? Kaya sabi niya, iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Iwasan daw natin makagawa ng daplis. Ano po? Kung dati-rati nakagagawa tayo ng maraming daplis, kahit naman siguro ngayon ay nababawasan, or kung kaya natin, bihira natin magdaplis hanggang sa dumating sa puntong hindi na tayo magdadaplis. Yun po yung ating aim sa buhay. Ano po? Na dumating ang araw na tayo po ay hindi na magdaplis. Pag nakalipas po ang isang araw na hindi tayo dumaplis, magpasalamat po tayo. At dagdagan natin yung pasasalamat na sabihin natin sana bukas, hindi uli ako magdaplis. Tandaan po ninyo, ang buhay lang po natin is 12 hours a day. Dahil yung natitirang 12, baka pagtulog po natin at hindi tayo magkakasala sa pagkatulog. Kaya ang ating inaalagaan lamang at binabantayan, yung buhay natin na maghapon. Paggising po natin sa umaga hanggang bago tayo matulog sa gabi, yun po ang ating pinagpupuyatang bantayan. Tandaan po ninyo, hindi natin kailangang bantayan ang isang taon, no. The moment lang po na gumising tayo hanggang sa pagtulog po natin, yun ang babantayan natin. Guardiyahan natin ang ating sarili na huwag sanang makagawa ng daplis. Tanggalin natin ang kumpiyansa. Alam po ninyo, ito nagiging dahilan tayo nagkakadaplis dahil sa pagiging kumpiyansa natin. Kumbaga, dahil sa kumpiyansa natin, we let our guard down. Yun ang po ang pagiging kumpiyansa. Ano po? Pero kung tayo po, sabi ni Pedro, na mapagpigil at mapagpuyat, bantay sarado ang ating sarili. At sino nagbabantay? Tayo mismo nagbabantay. Sa tulong na banal na Espiritu ng ating Ama, na siyang nagbibigay sa atin ng pangunawa, nagagawa tayo ng daplis. Bago pa natin gawin ang daplis, magpapaalala na po yung banal na Espiritu para maunawaan natin na ito ay magiging daplis natin kung itutuloy natin. Kaya tayo huwag maging kumpiyansa sa pangunawa. Ano po? Sabi nga, mayroon tayong pangunawa na sa ating pagkaalam ay tama, pero hindi natin alam ito pala ay kamatayan sa dulo. Nasulat po yan sa Kawikaan. Kaya tayo po ay huwag maging kumpiyansa. Ano po? Sunod. Unang Timoteo chapter 5, verse 13. Unang Timoteo chapter 5, verse 13. Unang Timoteo 5:13. At bukod dito, sabi niya, ay nangangaral din naman na maging mga tamad, na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay, tama pa yan. Yeah. Unang Timoteo 5:13.
Bukod dito ay nag-aaral din naman na maging mga tamad na nagpapalipat-lipat sa bahay-bahay at hindi lamang mga tamad kundi matatabil din naman at mga mapakialam na nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Ouch! Baka wala na tayong magawa sa buhay. Kumpiyansa na tayo sa pananampalataya. Ang ginagawa natin, nag-aaral na maging tamad. Nag-aaral daw na maging tamad. Hindi ka naman daw tamad dati pero nag-aaral kang maging tamad. Bakit? Malakas na ang kita ng asawa mo. Malaki ng sahod. Wala ka nang hahanapin pa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kaya instead na may magawa kang matino, nagiging tamad ka ngayon. At dahil sa nagiging tamad ka, abay nagiging chismosa ka. Ito, sabi niya, nagpapalipat-lipat sa bahay. Nagiging chismosa ka na, meaning matabil na rin ang iyong mga dila at mapakialam. And worse, nagsisipagsalita ng mga bagay na di nararapat. Yung sinasabi nating chismis sa social media, huwag naman sana. Dahil wala tayong magawang matino, kumpiyansa na tayo sa ating buhay at sa ating pananampalataya, sinisilip natin ang kwento ng buhay ng may buhay. Abay kapatid ko, wala tayong pakialam sa buhay ng buhay. Wala tayong pakialam. Kung hindi po ihihingi ng payo sa atin, wag po nating pakialaman. Tayo po ay maging mapagpigil at mapagbantay sa ating mga sarili. Hindi po ibinigay ng Ama ang isang araw para tayo ay maging tamad, maging matabil ang ating mga dila, at kung ano-ano ang ating mga iniisip na siliping buhay dahil may social media. Abay kapatid ko, hindi ganito ang isang tunay na nananampalataya. Ingatan po natin ang ating mga sarili at ingatan din po ninyo ang inyong mga inilalagay sa social media dahil baka hindi lang po mga kapatiran na nakakabasa, mas marami po yung nakakabasang public na ito'y hindi magiging maganda sa ating asimblya. At anong tawag dito? Baka mapulaan ang ating rabay sa ating mga ginagawa. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Sunod. Mateo chapter 13 verse 22. Yan. Mateo 13 verse 22. Itong sumunod na kwento. 13:22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Ouch! Wag naman sana. Kung tayo po ay kumpiyansa sa ating mga naririnig na salita, pero wala naman yung urgency na gawin. Yung bang tayo ay makapag-isip na, di bali, meron pa namang pagkakataon bukas. At sasabihin natin, unahin muna natin ang pagsusumakit ng sanlibutang ito. Anong sabi niya? Dahil sa pagsusumakit natin sa sanlibutang ito, yun ang inuuna natin. Nakalagay sa likuran yung listahan natin na tayo ay matuto sa aral ng Ama. Bakit? Kumpiyansa tayo na tayo pa ay mabubuhay bukas ng umaga. At gagawin natin yung pag-aaral sa susunod na mga panahon. Now, what if wala nang mga panahon? Ipaalala nyo ito lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Na alam nyo, may kapatid ako na nagsabing, sa susunod na yan kabagis. Di bali, meron pa namang pagkakataon. Tama po, may pagkakataon pa. What if hindi na po dumating? Kapag tinatanong ko tong kapatid ko na to, sabi niya, ay, saka na kabagis. Palaging saka na kabagis. Baka ganun din po tayo. Na sa kagustuhan po natin na mas matanggap o mas makamit yung mga pinapangarap nating mga material na bagay,
isinasantabi rin natin yung pag-aaral natin dahil sinasabi rin natin sa ating sarili, di ba, meron pa namang bukas o sa susunod na araw o sa susunod na pista o sa susunod na Sabat. Pupunta lang ako doon sa susunod na Sabat. What if hindi na dumating? What if hindi na dumating? Maalala ko po si Pastor Isaac. Ano po? Sino bang mag-aakala na nung huli pong nagsermon po siya, that is his last Sabbath na makapagsesermon. Dahil after that, kinaumagahan, linggo, nagkasakit po siya. Tuloy-tuloy na po yun, hindi na siya nakarecover. Yung huling sermon na pala niya is that is his last Sabbath na makapagsesermon. Sino pong makapagsasabi? Baka magkaroon po kayo ng ganong kumpiyansa. Ano po? Kayo po ay nasa kalakasan ng ating mga buhay. Sabihin nyo, bata pa ako, di bali may pagkakataon pa ako, what if hindi na po dumating? Ito po yung nakakatakot. Ano po? Naisipin natin, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, bukas na lang, sa susunod na lang. Pag inimbita mo na makikinig ng aral, may ginagawa ako, sa susunod na lang. Di ba ganon? Kumpiyansa din po yun sa buhay na isinasantabi natin ang ating pananampalataya. Mga kapatid ko, ito ay mga kumpiyansa, kampante na nangyayari sa atin sa pang-araw-araw na buhay, na ito'y nagiging panganib sa ating pananampalataya. Tandaan natin, ang pananampalataya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, pero ito'y hindi natin nauunawaan, kaya hindi natin ibinibigay ng buong puso ang ating mga panahon. Bakit? Dahil sa kulang natin sa pangunawa. Dahil kung alam natin na ito ang buhay na walang hanggan, bakit hindi tayo magpaka siguro na kasama yung pangalan natin sa buhay na walang hanggan? Pero hindi ganun yung ating pangunawa pa. Kaya inuuna natin, sabi niya, ang mga ukol sa sanlibutan ito, sabi niya, ang daya ng mga kayamanan ang umiinis sa atin. Mas pinapahalagahan natin yung kayamanang alam natin kung alam mo na balang araw, ito'y susunugin sa apoy. Now, sino sa atin na nakakaalam ng lahat ng mga bagay dito sa lupa ay susunugin balang araw? Now, wala kayong excuse dahil ipinangaral ito ng rabay sa atin. Pero bakit? Kumpiyansa pa rin tayo na isantabi ang ating pananampalataya at gawin yung mga bagay na umiinis ng ating pagkakilala ng tunay na pananampalataya. Mas inuuna natin yung mga buhay ng sanlibutan at pagsusumakit natin na matanggap yung mga material na bagay na pinapangarap natin. Abay kapatid ko, what if hindi na dumating yung sinasabi mo bukas na lang? Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. John chapter 15 verse 2. John chapter 15 verse 2. Ito pa ang kwento. John chapter 15 verse 2. Ito. Ang bawat sanga na nasa akin ay na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Now, itataas kong pagbabasa para maunawaan natin kung sino mag-aalis. Ako ang tunay na puno ng ubas, sabi ng rabay. Ang rabay nagsasalita dito Sabi ng rabay, ako ang puno ng ubas. At ang aking ama, si Amang Yahweh na ating Elohim, ang magsasaka. Now, si Rabay ang puno ng ubas. Ang gardinero o ang magsasaka na nag-aalaga doon sa puno ng ubas ay ang kanyang ama, ang ating Elohim. Now, verse 2, tandaan natin. Ang bawat sanga na nasa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ouch. Kung tayo daw po ay hindi nagbubunga, walang makitang bunga sa ating mga gawa. Bakit? Kumpiyansa tayo Dahil alam natin na nasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay, kumpiyansa na tayo. Nakalimutan mo ba, kapatid ko, na pwedeng tanggalin ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Naging stagnant na tayo sa pananampalataya, kontento ka na. Bihira kang makita sa mga kapilya. Bihira kang makita kapag araw ng pista. Abay kapatid ko,
Bakit? Ha? Nililok ba sa bato ang pangalan mo? Na sinasabi mong hindi ka na matatanggal sa aklat ng buhay? Baka maling pangunawa, kapatid ko. Baka nakalimutan mo na pwedeng tanggalin niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Siya mismo nagsabi. Sabi niya, huwag mo akong hintayin na pumarian dyan sa iyo, natanggalin ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang rabbi po nagsabi sa aklat ng pahayag. Kaya sabi niya, ang hindi nagbubungang sanga ay tinatanggal nino ng ating Ama. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Now, alam po niyo kung paano ang pruning ng isang tunay na magsasaka. Pag ikaw po ay tunay na magsasaka, alam mo ang pruning. Parang yung ginawa ko sa mga tanim ng dalawang dalaga dito sa Georgetown, Texas. Prinon ko yung mga tanim nilang mga gulay dahil hindi nila alam kung paano i-prune. Para lalong yumabong yung mga sanga at mas maraming mga bunga. Ganun po yung dapat gawin ng isang magsasaka. At ganito ang ginagawa ng ating Ama sa atin. Now, huwag nating hintayin na tanggalin ng Ama ang ating pagkakabit sa puno ng ubas. Dahil kapag ginawa po niya ito, tanggal na ang pangalan natin sa aklat ng buhay, tanggal pa ang ating pagpapala. Father, ya forbid, wag naman sana. Ano po? Bakit? Dahil sa ating pagiging kumpiyansa. Bihira tayong makita sa panasa. Mga kapilya, bihira tayong makita sa pista. Nag-aanyaya uli ang Ama. Inaanyayahan kayo sa pista ng Pentecost kung meron kayong panahon. Ano po? Kung meron kayong panahon, puntahan po ninyo ang pista ng Pentecost. Ito po'y para sa lahat. Ano po? Lucas chapter 21, verse 34. Pumunta po kayo. Lalo na't ando doon yung aking darling, kasama ng aming bunso, para makita naman ninyo aking darling. Dahil baka maubusan kayo ng tsokolate, kahit paano matikman man lang sama ninyo ang tsokolate na dala namin. Dahil ang sabi ng darling ko, bubuksan niya ang supot ng tsokolate sa araw ng Pentecostes. Hindi man siya ganun karami, pero kahit paano, matikman naman ninyo ang tsokolate. Lucas chapter 21 verse 34. At the same time, hindi lang yung tsokolate sanang puntahan ninyo, kundi makita nyo ang kapatiran. Dahil kasama ang Universal Assembly of Yahweh. Ano po? At alam ko magiging masaya ang inyong magiging pista dahil ando doon sa gitna ninyo ang ating Rabbi Yeshua. Ano po? June 16, ang pista po ng ating Pentecostes. Lucas 21 verse 34. Ito, 34. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Now, kanino tayo pinag-iingat ng ating rabay? Sa mga tagalabas? Sa mga kamag-anak natin? Hindi. Sa sarili natin. Yung pagiging kumpiyansa natin na kontento na tayo sa pananampalataya at ang ating prioridad ang buhay na ito. Ito. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan, sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang mga araw na yaon na gaya ng silo. Baka daw sa pagsusumakit mo, kapupromote mo lang, may bago kang trabaho, hindi ka pwedeng mag-absent. Maski araw ng Sabado. Abay kapatid ko, sino bang nagbigay ng trabaho mo? Hindi ba ang Ama? Na-promote ka, abay kapatid ko, sino bang nagbigay ng promotion mo? Hindi mo nakuha sa iyong sariling pangunawa at sariling sinasabing kagalingan at katalinuhan. Pinagpala ito sa iyo ng Ama. Pero sa sinasabi mong ang Ama ang nag-promote sa iyo, kaya mauunawaan ng Ama kung hindi ka mag-absent kapag araw ng Sabado. Bakit? Sasabihin mo sa sarili mo, ito kumpiyansa mo uli. Ginawa ko ito sa sarili ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang kwento ng aking buhay, kumpiyansa ko rin na since si Amang Yahweh nagbigay ng aking trabaho at promotion, sinasabi ko sa sarili ko noon, mauunawaan ako ni Amang Yahweh dahil siyang nagbigay ng trabaho ko at promosyon. Therefore,
uunawain niya na ako'y na hindi ako pwede makapag-absent pag araw ng Sabado. Ako nagsabi nun hindi sa salita ni Amang Yahweh. Bakit? Nagkulang ako ng pangunawa. Pero yun ang kumpiyansa ko sa sarili ko noon. Abay kapatid ko, mali ang kumpiyansa mo. Ito'y nagiging panganib sa pananampalataya mo. Kaya sabi niya, dahil sa pagsusumakit mo sa buhay na ito, yung pagsusumakit mo ang dahilan, hindi yung pagpapalang iniisip mo na siyang dahilan mo para hindi ka pakapag-absent ng araw ng Sabado. Kaya sabi niya, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng lupa. Darating daw lahat ang silo. Kaya sabi niya, verse 28, verse 36, datapot mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Darating daw sa bawat tao yung pagkasilo. Na walang exemption dito, sabi ng Ama. Sabi ng Rabbi. Lahat ng tao darating sa pagkasilo. Kaya sabi niya, magpuyat kayo at mag-ingat kayo na huwag kayong masilo. Ipinapaunawa ng Rabbi na ito'y mangyayari sa sanlibutan, which is true. Sa kahirapan ng buhay at sa kagustuhan natin sa mga material na bagay, baka masilo tayo. Ang sinasabi ng Rabbi, mag-ingat tayo. Sabi niya, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing meaning humingi ng pangunawa sa Ama at hilingin natin sa ating mga panalangin na ilayo tayo sa mga silo. At kung dumating man yung silo, na magiging pagsubok sa atin, ito'y hindi sana dahil sa ating daplis, kundi ang silo ay ibibigay ng Rabbi bilang pagsubok at hindi sa ating sariling mga kasalanan. Dahil tinanggap natin ang silo sa ating sarili. Huwag naman sana. Upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Pero kapag ang silo ay hindi galing sa Rabbi, ito'y bunga ng kumpiyansa mo, kapatid ko. Abay, sabi ng Rabbi, masisilo ka at dahil dito hindi ka makatatayo sa harapan ng anak ng tao balang araw. Meaning hindi ka kasama sa bubuhayin sa araw ng paghuhukom. Bakit? Nasilo ka Napalayo ka at napatalikod ka sa pananampalataya dahil tinanggal ka ng Ama. Dahil kasama ka sa sanga na hindi nagbunga. Huwag naman sana. Huwag naman sana na ang kumpiyansa natin sa buhay na ito ang maging dahilan para tanggalin ang pangalan natin sa aklat ng buhay at tanggalin ng tanggalin ng Ama ang ating sanga sa puno ng ubas. Ano po? Huwag naman sana. Sunod, Unang Korinto chapter 15 verse 34. Unang Korinto chapter 15 verse 34. Ito po. Malapit na po. Pagtiyagaan po niyo ng konti. Unang Korinto chapter 15 verse 34. Sabi niya, gumising kayo ng ayon sa katwiran. Now, sulat ni Saulo sa mga taga-Korinto. Bakit ang mga taga-Korinto ay natutulog din? Kumpiyansa din na sila'y pinatawad na ng Ama, nabautismuhan na sila, at yung iba sa kanila ay bumabalik-balik, paminsan-minsan, sa kanilang dating buhay. Kaya sabi ni Saulo, gumising kayo ng ayon sa katwiran. Huwag kayong tulog-tulog. At huwag mangagkasala. See that? Huwag magkaroon ng daplis. Bakit? Maiiwasan ng daplis kung pagsusumikapan natin na huwag magkaroon ng kumpiyansa at huwag magdaplis. Alam na natin kung ano yung daplis natin. Dahil alam ko, kung may daplis man tayo, paulit-ulit lang yung daplis natin dahil yun ang salita o mga gawa na hindi natin makalimutan gawin. Kaya kung minsan, nagiging paulit-ulit na daplis. Kaya sabi ni Saulo, gumising kayo, magbantay. At
gumawa kayo ng kabutihan at huwag magkasala. Sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Ama, sinasabi ko ito upang kayo kilusin sa kahihiyan, in your shame, sabi ni Saulo. Bakit? Dahil ang mga ginagawa po nila ay inaaral ni Saulo. Wala silang excuse. Kaya para mahiya kayo, sabi ni Saulo, uulitin ko ang mga ginagawa niyong kasalanan. Baka sakaling mahiya kayo, sabi ni Saulo. Wala din kayong excuse, mga kapatid ko. Ang paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan ay ipinapamukha ng rabay sa ating harapan para wala tayong excuse. In your shame, sabi ni Saulo, sa iyong kahihiyan ay matuto sana tayo. Ano po? Matuto sana tayo dahil sa kahihiyan na ibinabandila ng rabay sa harapan natin sa mali nating gawa at patuloy na paggawa ng mali dahil sa ating pagiging kumpiyansa. Huwag naman sana. Ano po? Unang Tesalonica chapter 5 verse 6. Unang Tesalonica chapter 5 verse 6. Unang Tesalonica chapter 5 verse 6. Ito pa po ang dagdag ni Apostol Saulo. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Tayo daw po'y anak ng Ama. Siya po yung Ama ng kaliwanagan. Tayo po'y anak ng katwiran dahil ang ating Ama po ay matuwid. Hindi daw tayo galing sa kasamaan. Hindi daw tayo anak ng dyablo. Meaning, tayo po ay anak ng Ama na pinili niya para gumawa ng kabutihan. Hindi para magdaplis at magkadaplis at gumawa ng daplis dahil sa ating pagiging kumpiyansa. Now, paulit-ulit na daplis yung binanggit, ano po? Para bigyan daw tayo ng kahihiyan ng rabay na wag na natin gawin pa. Dahil, alam na natin, na dahil sa ating pagiging kumpiyansa, tayo nakagagawa ng daplis. Huwag naman sana. Ano po? Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang mga nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Datapwat palibhasa ay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo. Dahil tayo daw ay anak ng kaliwanagan. Palitan ko nga itong araw dito ng salitang kaliwanagan. Ano po? Dahil tayo daw po ay anak sa kaliwanagan o anak ng katwiran, tayo daw po ay, anong sabi niya? Mangagpigil. Isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Isuot daw natin yung sinasabing baluti ng pananampalataya. Hindi yung kumpiyansa ang isuot natin, kundi yung baluti. Yung armor ng ating faith. At ano yung armor ng ating faith? Ang salitang ating naririnig mula sa ating Ama at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ano po? Tayo po ay wag matutulog, kundi tayo po'y magpuyat at mangagpigil. Ano po? Now, huling talata na po natin, Pangalawang Pedro chapter 1. Sinimulan natin sa Pedro, tatapusin din natin sa Pedro. Pangalawang Pedro chapter 1. Eto. Verse 4. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Yung pangako daw ng rabay na balang araw, tayo po'y bibigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil sa ating tapat at marubdog na pananampalataya sa ating rabay, tayo po'y hindi magiging kumpiyansa sa ating pananampalataya. Sabi niya, upang sa pamamagitan ng mga ito, ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Ama, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Mamamatay man daw tayo at ang ating katawan ay mamatay at mabulok. Pero balang araw, bibigyan naman niya tayo ng buhay na walang hanggan at katawang immortal.
Oo, sabi niya sa verse 5, dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Yung pagiging tamad kanina binasa, huwag tayong maging tamad sa pananampalataya. Yung pagiging sanga na walang bunga, huwag tayong maging sanga na walang bunga, kundi namumunga araw-araw. At ang mga bagay na ito, no sabi niya, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban, at gumagawa ng kabutihan alang-alang sa pagkakilala natin sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach ay mangyayari lamang kung tayo po'y hindi maging kumpiyansa. At ang mga bagay na ito ay mauunawaan natin sa ating pakikinig, sa aral at salita ng ating Ama sa pamamagitan ng mga aral na ibinibigay ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya mga kapatid ko, tayo po ay magpatuloy sa ating ginagawang pag-aaral. Tayo po ay rugdog sa pagiging tunay na mananampalataya. Gawin po natin ang mga salitang ating naririnig at nababasa. Naway ang pangunawa po ng Rabbi ay mapasa atin para hindi po mawalang halaga ang ating pananampalataya. Huwag po tayong maging kumpiyansa. Ano pa man po yung ating katayuan sa buhay at ano man po yung ating katayuan sa pananampalataya. Huwag po tayong tutulog-tulog at tayo po'y mapagpigil sa ating buhay na ito. At iwasan po natin na tayo po ay masilo sa ating kagustuhan na maangkin ang karangyaan sa buhay na ito na alam natin na balang araw ay susunugin din naman. Ang ating matitira lamang na magiging ating ebidensya sa ating pananampalataya ay yung ating marugdog na pagtitiwala kay Amang Yahweh, ano man yung dumating sa ating buhay. Yung pagkikilala natin, yung pagkakilala natin kapusana sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach na namatay sa tulos para sa atin. At tayo din naman ay inaatasan ng Rabbi na gawin ang kanyang kalooban. At tayo sana ay makatugon at makalugod sa kanyang banal na harapan. Salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pakikinig. Ang kapurihan po at kaluwalhatian ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid at sana po tayo po ay magkaroon ng pangunawa sa araw na ibinigay ng Rabbi. Sabat Shalom po at mabuhay po ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah.